Naisip nyo na ba kung paano mamanahin ang mismong lumikha, ang sarili niyang nilikha? Parang ang gulo, di ba? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napaka-interesanting konsepto sa teolohiya, ang tungkol sa panganay na anak. Okay, simulan na natin. Ito yung pinaka-puzzle ng usapan natin. Paanong ang isang manlilikha na nagmamayari na ng lahat ay magiging tagapagmana pa nito? Parang isang malaking kontradiksyon, hindi ba? At dito napapasok yung twist. Ang solusyon pala ay isang radikal na pagbabago. Para maging legal ang pagmamana, kailangan ang manlilikha mismo ay maging bahagi ng kanyang nilikha. Sa madaling salita, kailangan niyang maging isa sa atin. So himayin muna natin itong paradoha o kabalintunaan ng pagiging isang tagapagmana. Kasi isipin nyo, kung sayo na ang isang bagay, paano mo pa yan mamanahin? Logically, hindi pwede. Yan mismo ang dilema. Ang ikalawang persona ng Trinidad bilang may-ari at lumikha ng lahat ay hindi pwedeng basta-basta na lang magmana ng sarili niyang gawa. Kaya, yun ala ang susi, isang pagbabago ng estado. Mula sa pagiging may-ari na nasa labas ng creation, naging isang nilalang siya sa loob ng creation. At dahil sa pagbabagong yan, biglang naging posible na sa teolohiya ang konsepto ng pagmamana. At dito na pumapasok yung pinakasentro ng ating paliwanag, ang konsepto ng pagiging panganay na anak. Ayon sa talatang ito, nagkaroon ng mahalagang shift. Hindi na lang siya yung anak na hiwalay sa nilikha, ngayon siya na ang panganay sa loob mismo nito. At napakahalaga ng titulong yan. So itong panganay ay hindi lang basta tawag, isa itong legal at opisyal na posisyon. Para kang sinasabi na siya ang una sa linya ng mga tagapagmana. Ito ang nagtatakda ng kanyang legal na karapatan sa mana. Ngayon, dito tayo sa isang parteng talagang kapana-panabik. Tingnan natin yung pagkakaiba ng dalawang mahalagang termino. Una, mayroon tayong monogenes o bugtong na anak. Ito ay tumutukoy sa kanyang pagka-Diyos. Ito yung identity niya bago pa man ang lahat, yung kanyang eternal nature. At pangalawa, mayroon tayong prototokos o panganay na anak. Ito naman ang tumutukoy sa role niya sa loob na ng creation. Ito yung titulo niya bilang numero 1 tagapagmana, ang una sa marami pang iba. So, kita niyo yung pagkakaiba? Ang ganda, di ba? Ang monogenes ay tungkol sa kung sino siya. Siya ay Diyos. Ang prototokos naman ay tungkol sa kanyang tungkulin. Siya ang tagapagmana. Ang isa ay tungkol sa kalikasan, yung isa naman ay tungkol sa posisyon. So, paano nga ba niya nakuha itong napakalaking mana na to? Tingnan natin mayon yung naging mekanismo para dyan. Simple lang yung proseso na nakalatag sa ating source material, may 4 na hakbang. At pansinin nyo, nasa gitna talaga nito yung krus. Hindi ito balakid, kundi ito mismo yung gawa na nagselyo sa mana at nagbigay kaganapan sa buong creation. Alam nyo, ang krus pala ay hindi lang tungkol sa paghihirap. Ito ay isang legal at theological na transaksyon. Ito yung sukdulang gawa ng pagsunod na nagpatunay sa karapatan niya bilang tagapagmana. Ito yung pinakatatak o selyo sa kasunduan. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang kwento dahil yung mana ng panganay hindi lang pala para sa kanya. At dito, nagiging personal ang lahat. Ang titulong panganay ay nangangahulugang may mga kasunod pa. May mga nakababatang kapatid. Sa pamamagitan niya, tayong lahat ay pwedeng maging bahagi ng pamilya bilang mga inampong anak. So, bakit ito mahalaga para sa atin? Simple lang, dahil yung konsepto ng panganay ay hindi lang para sa kanya. Binubuksan nito ang pinto para sa isang buong pamilya ng mga tagapagmana. At bawat isa sa atin ay may parte sa ipinangakong mana na yan. Dito nagkakaugnay-ugnay ang lahat ng ito. Kaya iiwan namin sa inyo ang isang tanong na ito para pag-isipan. Bilang kasamang tagapagmana, ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng magmana ng isang kompleto at perpektong nilikha? Ano kaya ang mga implikasyon nito sa buhay at pananampalataya natin ngayon?